the Lord. Ang, di ba po, parang naputol ata yung aking slides. Yun, di ba po yung hindi mainipin, mahabang pasensya. Di pa ba? Meron pa ba? Minsan talagang yun yung yung nalalaglag na spirit mo, yung minsan patience natin sa pag-aantay. Pero tayo po ay waiting on the Lord. Sabi nga po, sa Lamentations 3:25, nasabi po doon, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. Ano pa yan? ESV version. Sa NIV naman po, sabi po doon, the Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. So, what does it mean to wait upon the Lord? Sabi po sa scriptures, to wait means to hope, to anticipate, and to trust. Ayan, marami pong meaning ang waiting on the Lord. No? To hope and trust in the Lord requires faith, patience, humility, meekness, long-suffering, keeping the commandments, and enduring to the end. Yun po yung to wait, to hope, to trust, to anticipate. Pero sa totoo po talaga, hindi po madaling mag-antay. Waiting on the Lord isn't always easy sometimes. It takes us discipline para ma-shut po natin yung distraction outside. Kasi tayo po we are living in a world full of distraction, lalo na po ngayon, no, ang dami ng mga umaagaw ng ating atensyon. Imbis na tayo ay mag-spend ng time sa Panginoon, na buksan mo lang saglit yung phone mo, tapos isang oras ka na palang nagbabrowse. Mga ganun ba? Hindi mo napamalayan. At saka po, we are in a society yung na lahat ay mabilis, gusto mabilis, speedy, instant, fast track. So pag mag-antay nga, medyo talagang hindi siya ganun kadali. Di po ba? Isa po ang ating pong mga panalangin, nasasagot agad. Mabilis yung answer sa prayers, pero kadalasan talagang mag-aantay po tayo. Sino po dito yung prayer request since nung pong unang attend pa, yung pa rin yung sinusulat hanggang ngayon. Pero sinusulat pa rin dahil talagang it's not on our timing. God has His perfect timing. What we have to do is to have our faith at patuloy po natin siyang ipanalangin. Pero yun nga po, matagal. Ako po, una pong attend po dito, 2005. Meron po akong prayer request na hanggang ngayon, yun pa rin po yung nilalagay ko. Ano na po ngayon? 2024 na. Pero hindi pa tayo napapagod na ipanalangin siya. And sabi po doon, kadalasan po talaga yung naglilinger po yung ating mga answer sa ating prayers. Parang yung mga miracles na ating pong hinihiling sa Panginoon, parang ang tagal, parang mangyayari pa ba siya? Diba? Kaya po minsan sa tagal, instead na tayo ay nag-a-anticipate, nauuwi po tayo sa pagda-doubt. Minsan parang napapagod na tayo, diba? Na parang hindi yung kalooban ng Lord, or sige, wag na lang po, bibitawan na lang po natin, or we will give up on that. Sabi po, waiting on God is like playing a game. Para daw po siyang naglalaro ka. Patagalan, sinong makitira? Sinong mag-i-stay, mag-persevere, mag-plead, no? Who will continue? Yung hindi, ay, parang nakakapagod na, sige, okay na, give up na lang. No? Parang, wala na, talo ka na sa laban. Kasi give up ka. So, tanongin po natin yung ating katabi. Ikaw ba yun, kapatid? Ikaw ba yung kapatid? Napagod ka na ba? Napagod ka na ba? Nagsawa ka na ba nanalangin para sa iyong prayer request na yun? Ano po sagot? Hindi lang no? Ayun po, no? So, pero tayo pa, kung nananampalataya na tayo pong naririto, hindi po tayo nananawa. Kaya nga po tayo naririto Patuloy po tayong nananampalataya na ang ating Diyos ay ang Diyos na sumasagot ng panalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. And we know that there are a lot of benefits as we wait on the Lord.
Ito pong mga babanggitin ko ay ilan lamang, pero this is the things that we receive. The benefits we receive from waiting on the Lord. Una po, we feel whole or complete. Our soul feels whole and complete. Ang sabi po dito, yung pong root word daw po ng wait sa Hebrew root word for wait is kava. Kava. Which means, ang ibig daw po sabihin ng to bind. So, parang perhaps by twisting. So, pag tayo daw po ay nag-aantay sa Panginoon, we are binding, we are intertwining ourselves in the Lord. At yung pong mga kulang sa atin, broken sa atin, ang Lord ang nag-mend, ang Lord ang nag-fulfill. So, that's why we feel complete when we wait on the Lord. Di po kanina tayo po yung worship sa Lord. Di po ba parang we are so secure. We are so complete. Parang ayaw na nating mawala sa presence ng Lord. Parang gusto na lang natin bumabad sa presensya na. Amen po ba? Kasi yun po yung ating pong nararanasan na talagang hindi po natin maipagpalit. The hollow spaces in our hearts is being filled by the Lord. The broken pieces are made whole. That is one benefit of waiting on the Lord. No? Ang kaaway po, pwede po na i-insert sa ating mga isip na hindi ka karapat-dapat, makasalanan ka. Hanggang ngayon nga nagkakasala ka pa rin. Hindi ka deserving sa Lord. Truly, we are not deserving. It is only by God's grace. Kaya nga po kailangan po natin siya. We cannot do it. We cannot mend ourselves on our own. We need the Lord to do that work for us. And ang kailangan lamang po natin gawin ay manatili to wait on Him. Waiting on the Lord, simply being still before Him will help us experience real healing and deliverance from our past through the work of the Holy Spirit. So ang Holy Spirit ang talagang nagsasabi sa atin na no, God loves you. You are a new creation. You belong to the Lord. And that is why we find rest for our soul. Tayo po ay talagang may kapahingahan sa Panginoon as we wait upon Him. Sabi po sa Psalm 62 verse 5, yes, my soul finds rest in God. My hope comes from Him. We will only find rest in the Lord. Kahit na anong gawin nating pagpapamassage or spa o parang malirelax, walang kapantay ang kapahingahan na ibibigay ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi din po sa Psalm 42:11, why my soul are you downcast? Why you so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Sabi po ng salmista dito talagang sinasabihan niya ang kanyang soul to put his hope in the Lord, to wait on the Lord. Dahil sa Lord talagang ando doon ang tunay na kapahingahan. Hallelujah. Pangalawa po, Christ-likeness. Ano mang benefit? Christ-likeness. Moving on. Sabi po doon, waiting on the Lord not only helps us become whole, but also helps us become like Him. When we spend time with Him, we give Him time and space to fill us with His attributes. So, ano po yun? Yung fruits of the Holy Spirit. We begin to see areas where we need to grow in our waiting and helps us to develop more Christ-like character. So, pag tayo po ay nag-wait sa Panginoon, di ba po, we always spend time. Sa mag-asawa po, di ba, lagi kayong magkasama, lagi kayong, you have always the communion. So, nagiging magkahawig nga daw. Ewan ko kung kahawig ko na ba si Dindo Nina. Amen! Amen! Ano sila? Pero yung diba? Kasi you are always together. So, you spend time, nagiging kawangis muna. So, ganun din po tayo sa Panginoon. When we wait on the Lord, we become
Christ-like, we develop the character of Jesus. Amen? So that's a benefit. No, sabi po sa John 15:5, Jesus said, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. So we have to abide, we have to stay connected to the vine in order for us to bear fruit. And that is, of course, the fruit that we will bear is for the glory of the Father. Amen po. So as we abide in the true vine, which is Jesus Christ, we begin to bear much fruit for the Father's glory. So we should stay connected. We should stay connected to the vine in order to bear much fruit. At mapapansin niyo po, when we also take time to wait on the Lord, di ba po, binibigyan po tayo ng wisdom, ng Lord, ng revelation. No, meron mga tayong mga na bigla niyang ibibigay sa atin na solution sa mga problems na hindi mo naman yung naiisip before. Pero ang Lord ang magbibigay because talagang nangungusap ang banal na spirito sa atin when we wait on the Lord. Pangatlo po, mabilis po tayo. It gives strength in our hearts. Di ba po pag tayo ay broken-hearted, parang talagang sobrang hinang-hina, no? Parang walang lakas talaga, hindi nga makakain o kabaliktaran. Mas kumakain. No? When we are, yung broken-hearted, talagang sobrang depressed ka, you cannot, you don't have the strength to move on. Parang parang kanta lang So, but when we wait on the Lord, it renews our strength, specifically ang ating pong heart. Sabi po sa Psalm 27:14, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. So when we feel weak or heartbroken, sabi po yun daw po yung best time to spend time with the Lord. Because He promises, sabi po sa Psalm 27:14, He promises to strengthen our heart as we wait in His presence. O diba pagkatapos po nating mag-spend ng time sa Lord, kakaiba po yung yung kalakasan. Grabe, mula first service, second service, nagturo ka pa ng Cyprus. Si brother. O diba, tas may pin pa tayo, pero talaga namang ang ating kagalakan at kalakasan ay hindi maipaliwanag. Amen? Praise the Lord. Because of the strength of the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano pa po? New perspective. New perspective. Actually, may dot pa siya kasi may pangalawang yan. Pero yung first part, new perspective. When we wait on the Lord, it gives us new perspective. Sa Isaiah 40:31, sabi po doon, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, ayun po, it gives us new perspective. Ito pong verse na to, marami po tayong makikita dyan. Sabi po dyan, we will gain new strength. Ako po, yun nga po, nung ako ay na-fracture, more than a month po yun na talagang, naka-cast siya, so may cane. So, hindi ko siya pwedeng bigyan ng bigat. So, hindi balance yung paglakad ko. And for the whole, more than a month, talagang nag-develop po ng weakness. As in, pagtanggal ng cast, hindi ko na alam kung paano maglakad ng tama. Diba? Kasi parang hindi siya talaga, tinatry ko pero hindi kasi mahina yung muscles. Pero ito nga po, unti-unting kung nare-regain yung strength ngayon. So ayan, medyo niluloko nga ako sa Jamvia Kasi nakakalakad na daw ako isang himala. Talagang Pero joke siya, joke sa kanila, pero talagang makikita po natin that the Lord is our healer and the Lord is our miracle worker. Kasi pwede kong talagang hindi na ako makalakad ng straight. Kasi talagang meron siyang effect. Pero ang Panginoon po ang patuloy na nagbibigay ng strength. So dito po, sa ating pong binasa yon, we gain new strength
as we wait on the Lord. We are able to walk and we are able to run without weariness sa lahat po ng papagawa ng Panginoon sa atin. No? As we serve the Lord, patuloy po tayong may kalakasan para gawin yun. We will be able to fly like an eagle, soaring far above our challenges. Sabi nga po, di ba, yung with wings like eagles. So you're soaring like an eagle, you're flying, you are having a bird's eye view of ano yung mga circumstances mo. You are having a new heavenly perspective, sabi nga po, about our circumstances. So we have a new perspective, at yung pangalawa po niyan, we're having a right perspective. Ewan ko po narinig niyo na po yung story about a painting. About a painting, merong mga art critics na kapag nakikita nila yung painting na yon, lagi nilang kinikriticize kasi hindi daw siya maganda, hindi daw, parang in disproportion daw yung mga painting. So yung painting po na yon is yung gawa ng Renaissance, Renaissance painter na si Filipino Lippi. So ang itsura po daw ng painting is si Mary, hawak niya si baby Jesus, tapos merong dalawang saints na nakanil sa harap niya. Pero pag tinignan po, dinisplay kasi siya sa London Gallery. So pag tinitingnan daw po ng mga art critic, parang yung daw background sobrang nakaganon, yung parang malalaglag na sa kanila, tapos yun daw pong mga naka-kneel na saints ay parang awkward, tapos yun daw pong si Mary at si baby Jesus parang hindi daw masyadong kita, maliit sila. So dumating po yung isang art critic. So for how many years ganun po yung critic doon sa painting na yon. It's poor perspective daw ang sabi ng mga art critic. Pero may isa pong art critic, si Robert Cumming. Meron siyang naging revelation. Kasi yung painting pala na yon, hindi pala dapat siya nakahang sa London Gallery. Dapat nakahang daw siya sa place of prayer. So napansin niya, nung lumuhod siya, nakita niya na pantay-pantay, hindi naman pala disproportion yung painting. As in talagang pantay siya doon sa bago niyang perspective na nakaluhod siya, which is the position of prayer. So ganun po tayo, no? Minsan na we are, parang ang perspective natin lagi yung sa problema, ba't ba ito dumating sa akin? Parang, Lord, bakit ako pang kailangan dumanas ng ganitong problema? No, we are always focused sa problem when we should be changing our perspective. Right perspective po natin is we should be on our knees and looking up to heaven, focusing our eyes on the Lord and asking Him to give us the perspective kung ano po yung nangyayari sa atin ngayon. Minsan po kasi talagang inaalaw talaga, o kadalasan inaalaw po talaga ng Panginoon kasi meron po siyang tinuturo, meron po siyang binabago sa atin. No, so we should have that right perspective. And ang sabi nga po doon, the right perspective is the position of worship which comes when we fall literally or figuratively on our knees in prayer. No, we are so focused on the problem. Actually, ma-share ko na lang din po yung po nga sa aming situation ngayon kay Mateo, yung po aming pangatlong anak. So, kami ni Brother Dino, talagang it's a challenge. Mateo po talaga is diagnosed to have speech delay, meron siyang behavioral concern, at binigyan po siya ng diagnosis na ASD o yung pong Autism Spectrum Disorder. So, nandoon daw po siya sa spectrum ng autism. So, kami po ni Brother Dino, talagang no, Lord, di namin ina-accept. We believe that madidevelop si Mateo, magiging normal siya. Pero hindi po yun yung nakikita namin sa anak namin. Talagang, medyo may mga times na
Kasi po ako po yung medical, so nakikita ko po talaga yung mga symptoms niya, signs niya. So nako-confirm ko. So talagang nadi-disappoint, nadi-discourage maraming times po na syempre si Mateo, ganun nga siya. So walang nakikipaglaro sa kanya. Para hindi siya naiintindihan. Hindi naman po namin pwedeng i-explain sa lahat ng mga makikilala namin ang condition ni Mateo. Kasi pag titingnan naman po siya, okay naman po siya. Pero pagka ayan, wala siya po ngayon. Pumapayag na siya magpaiwan. Kasi may pasok na bukas. So nakakausap na po namin. So ayun po, talagang po siya, it's a battle, kumbaga po. It's a prayer that we are really waiting. Nagwe-wait po talaga kami sa Panginoon para kay Mateo. But we believe that God is working. We believe that in His perfect time, in His perfect way, ay magiging testimony po talaga ang buhay ni Mateo. So ayun po, but it's really a long process and it's painful, it's not easy. But we know that we have the Lord. Kaya po, we can be hopeful and we will still find joy sa buhay po ng aming anak because He's a blessing to us. Hindi po siya ibibigay sa amin ng Panginoon kung hindi po niya kami sasamahan sa pagpapalaki at pag-aalaga sa Kanya. So yun po, instead of our perspective is yung nga pong condition niya, we are looking in a different perspective kung ano po yung hinaharap, yung future na gagawin po ng Panginoon para sa Kanya, and we are so excited of that. Praise the Lord po. And last po, last na po ako na benefit, it's a great reward. Alam ko po lahat ay mag-a-agree that we are rewarded by the Lord when we wait on Him. Amen po? Sabi po sa Isaiah 64:4, since ancient times, no one has heard, no ears has perceived, no eye has seen any God besides you who acts on behalf of those who wait for Him. Sa Isaiah po, ang term po doon is who wait for Him. Sabi, no eye has seen. So there is really an immeasurable reward for those who wait on the Lord. Sa 1 Corinthians 2:9 naman po, sabi po doon, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. So, yung isa po sa Isaiah, who wait for Him. Yung pangalawa po, for those who love Him. No one knows the great reward in store for those who love God through waiting upon Him. Sabi po doon, because waiting is a form of loving God. So kung tayo po'y nag-aantay sa Panginoon, kung tayo po'y umaasa sa Kanya, kung tayo po'y nananampalataya na Siya'y may gagawin, Siya'y sasagot sa ating mga panalangin, gaano man po katagal, ito po'y form po ng ating pagmamahal sa Panginoon. Hindi po tayo sumusuko, patuloy po dating pinanghahawakan ang mga bagay na ating pong pinapanalangin because we know that there is a great reward. And sa story po sa Luke 10:14, kung makikita po natin si Mary, diba? Pwede po ba natin i-flash yung Luke 10:42, Luke 10:42. Ito po yung kay Mary who but few things are needed, sabi ng Lord, or indeed only one. Ito yung sinasabi po ni Jesus kay Martha. So Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. So all of us here, we have chosen the better part, the best part, to spend time in prayer, in worship, sa presence po ng Panginoon, and we are rewarded. At sabi nga po doon, a reward that will not be taken away from us. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At tunay nga po, sa last na verse na po tayo. Sabi po doon sa Psalm 130, panghuli na po ito. Psalm 130 verse 5 to 6. Sabi po doon, I wait for the Lord, my whole being waits,
and in His word I put my hope. I wait for the Lord more than watchmen wait for the morning. More than watchmen wait for the morning. So inulit-ulit pa po, no? More than watchmen wait for the morning. Bakit po kaya? Paano ba? How do watchmen wait? Yun lang naisip ko dyan eh. Paano ba mag-antay ang mga watchmen? Si Brother Leo. Stay awake? Oo. No? More than watchmen, talagang ang pag-aantay sa Panginoon, higit pa daw sa watchman. So, paano ba nag-wait ang watchman? Sabi doon, to wait like a watchman is to wait with confidence that the darkness will not last. Nadadating ang umaga, kahit pa daw gaano katagal ang gabi. Even if the night seems so long, the watchman waits with confidence that the darkness will not last. So kahit gaano ba haba, katagal ang ating mga pinapanalangin sa Panginoon na hindi pa po natin natatanggap na receive ang kasagutan, patuloy po natin gawin. Huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong mapagod. Napapagod man, pero nagpapatuloy pa rin. Amen? Kasi hindi naman po, given na po talagang tayo po'y napapagod. But God restores our strength as we wait upon the Lord. Amen po? Amen. Praise the Lord. Lamang po, maraming salamat po sa Panginoon. Hallelujah, tayo kung lahat ay tumayo. Hallelujah.